sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang hangin ay laging may dalang amoy ng palay at ang araw ay tila mas mainit kaysa sa syudad. Doon isinilang si Liza. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang magbanat ng buto. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa mga pinakamahirap sa lugar. Isang kubo lamang ang kanilang tirahan, gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at pawid na madaling pasukin ng ulan kapag tag-ulan. Si Liza ay panganay sa dalawa. Ang kanyang kapatid na si Junjun ay 8 taong gulang lamang noong pumanaw ang kanilang ina dahil sa malubhang karamdaman. Ang ama naman nila ay isang dating construction worker na naaksidente at namatay nang sila'y musmos pa lamang. Kaya't sa murang edad, napilitan si Liza na akuin ang lahat ng responsibilidad bilang tagapag-alaga at tagapangalaga sa kanilang maliit na pamilya. Isang gabi, habang payapang natutulog si Junjun, nag-iisa si Liza sa harap ng maliit na lamparang gasera. Nakatiting siya sa kanyang braso kung saan nakaukit ang maliit at simpleng tattoo na itinuro ng kanyang ama bago ito tuluyang binawian ng buhay. Anak, wika ng ama niya noon habang mahina na ang tinig. Itong marka na ito, hindi ito basta-basta. Simbolo ito ng pagkakaisa ng mga taong tumatayo laban sa kasamaan. Kung sakaling dumating ang araw na ikaw ay gipitin, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Mula noon, itinuring ni Liza na isang banal na pamana ang tattoo na iyon. Ngunit alam niya ring hindi niya maaaring ipakita ito sa iba sapagkat maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Kaya't itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga damit at itinuring na lihim na siya lamang ang nakakaalam. Tuwing umaga, gigising si Liza ng madaling araw upang magtungo sa ilog at maglaba ng damit ng makakapitbahay kapalit ng kaunting barya. Pagkatapos, sasamahan niya si Junjun sa paaralan bago siya magdumo naman sa maliit na karinderya sa bayan upang tumulong maghugas ng pinggan. Doon niya unang nakilala si Aling Rosa, isang matandang may-ari ng karinderya. "Abay, napakasipag mo naman, iha," sabi ni Aling Rosa isang hapon habang nakitang halos duguin ang kamay ni Liza sa paghuhugas. "Wala po kasi kaming ibang mapagkukunan, Aling Rosa," tugon ni Liza na may pag-aalangan ngunit may halong tapang. "Basta po makakain si Junjun, kaya ko pong tisin." Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang loob ni Liza. Ngunit hindi rin maitatanggi ang lungkot at hirap na dinadala niya sa kanyang murang balikat. Madalas siyang mapagtawanan ng mga kababata nilang mas may kaya. "Uy, si Liza, tagahugas ng pinggan!" sigaw ng isa habang siya'y naglalakad sa alsada. Hindi na lamang niya pinapansin. Sa halip, mas lalo niyang pinipilit na magpakatatag. Sa bawat tahimik na gabi, palihim siyang nagdarasal. "Panginoon, kahit mahirap lang kami, sana po huwag niyo kaming pabayaan ni Junjun. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan." Dumating ang panahon na si Junjun ay nagkasakit dahil sa labis na gutom at pagod sa eskwela. Nang gabing iyon, halos mabaliw si Liza sa kakaisip kung saan siya kukuha ng pera para sa gamot ng kapatid. Lumapit siya kay Aling Rosa. "Aling Rosa, baka po pwede ninyo akong pautangin kahit kaunti lang. Magbabayad po ako pag nakaluwag na." Pagmamakaawa ni Liza habang luhaan, initigan siya ng matanda, halatang naantig ang puso. "Huwag mong alalahanin ang bayad, iha. Alam ko ang hirap mo. Huwag kang susuko. Malakas ang loob mo at alam kong may darating na panahon na aahon ka rin." Ang mamasalitang iyon ay naging ilaw kay Liza. Ngunit alam niya ring hindi siya maaaring umasa lamang sa awa ng iba. Kailangan niyang lumaban at magsikap ng higit pa. Minsan, sa ilalim ng malamlam na buwan, kinausap niya si Junjun na nakahiga sa banig. "Ate," mahinang sabi ni Junjun, "bakit palagi kang pagod? Hindi mo naman kailangang gawin lahat. Baka po magkasakit ka." Napangiti si Liza, pinisil ang kamay ng kapatid. "Kailangan kong gawin ito, Junjun. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapaaral at nabibigyan ng magandang buhay." Sa kabila ng mga sakripisyo, nanatiling mahinahon at mapagmahal si Liza. Siya ang nagsilbing haligi at ilaw ng kanilang tahanan.
bagamat halos wala silang materyal na yaman. Ang kanyang puso at tapang ang naging kayamanan nilang magkapatid. Lumipas ang ilang taon. Habang tumatanda, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, lumalalim din ang kanyang determinasyon. Ang maliit na tattoo na minana sa ama ay nagsilbing paalala na hindi siya dapat matakot. Kahit mahirap, kahit mag-isa, dapat ay ipaglaban niya ang tama at panindigan ang dangal. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi galing sa karinderya, nakatanaw siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikislap mula sa bundok. Doon sumagi sa isip niya ang isang pangarap, isang bagong simula sa lugar na iyon, saan baka sakaling may mas malaking pagkakataon para sa kanila ni Junjun. Balang araw, bulong niya sa sarili, iiwan din natin ang baryong ito. Magtatayo ako ng karinderya at hindi na tayo magugutom. Balang araw, matutupad din ang lahat. At mula sa gabing iyon, nagsimulang umikot ang buhay ni Liza tungo sa mas malaki, mas mahirap at mas mapanganib na laban na hindi niya palibos na nauunawaan. Isang laban na babago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Matapos ang ilang taong pagtitiis sa probinsya, dumating ang araw na hindi na kayang tiisin ni Liza ang paulit-ulit na kahirapan at kakulangan. Sa murang edad na 18, nagpasya siyang iwan ang baryo upang maghanap ng mas mabuting kinabukasan sa Maynila. Hindi madali ang desisyon, lalo't ayaw niyang iwan si Junjun. Ngunit matapos makiusap kay Aling Rosa, na noon ay malapit ng magretiro, pumayag ang matanda na pansamantalang kupkupin ang kapatid niya. Hindi ko hahayaang magutom ang bata, wika ni Aling Rosa habang hinahaplos ang ulo ni Junjun. Magpunta ka na, iha, sundin mo ang pangarap mo. Pero huwag mong kalimutan ang iyong kapatid. Mahigpit na niyakap ni Liza si Junjun bago siya sumakay ng bus patungong Maynila. Habang umaandar ang sasakyan, pinagmamasdan niya ang unti-unting paglaho ng kanilang baryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang puso ay pinatitibay ng pag-asa. Sa pagdating niya sa lungsod, sinalubong siya ng ingay ng mga sasakyan, masisikip na kalsada at mga ilaw na tila walang patay. Hindi ito kagaya ng mga panaginip niya noon. Mas magulo, mas mabilis at mas nakakalula. Ngunit hindi siya nagpadaig. Agad siyang naghanap ng trabaho at nakakuha sa isang kilalang bar-restaurant bilang waitress. Unang araw pa lamang niya, ramdam na ni Liza ang hirap ng kanyang pinasok. Maraming customer ang bastos at mapanghusga. Habang naglalakad siya dala ang tray ng pagkain, naririnig niya ang bulungan ng ilan. Bagong hire yan, halatang promdi. Wala sigurong alam yan, tingnan mo ang kilos. Ngunit binaliwala niya ang lahat. Pinilit niyang umiti at magpatuloy sa trabaho. Kung ito ang paraan para mabuhay si Junjun, gagawin ko, wika niya sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatagpo siya ng mga kakampi. Isa sa kanila si Aling Rosa, ngunit hindi ang Aling Rosa mula sa baryo, kundi isang namesake na cook sa bar na kilala ng lahat dahil sa kanyang maingay ngunit mabait na ugali. Ay nako, iha, huwag kang padadala sa mga customer na yan, sabi ng matanda habang abala sa pagluluto. Trabaho lang, huwag mong dibdibin. Doon din niya nakilala si Marco, ang security guard ng bar. Malaking tao, may tindig ng isang sundalo, ngunit mahiyain at tahimik. Sa tuwing makikita ni Liza na may customer na sumusobra, palihim na lumalapit si Marco upang siguraduhing walang mangyayaring masama. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng trabaho, lumabas si Liza para magpahinga. Naabutan siya ni Marco sa gilid ng bar habang nakatanaw sa kalsada. "Pagod ka na?" tanong nito. "Sanay na ako," sagot niya habang bahagyang ngumiti. Ganito naman talaga ang buhay, tumingin si Marco sa kanya. May halong pag-alala. "Kung may mangyaring masama sa loob, huwag kang matakot lumapit sa akin." Mula noon, nagsimula ang pagkakaibigan nila. Si Marco ay minsang nagkuwento na pangarap niyang maging pulis, ngunit dahil sa kahirapan ay hindi niya natuloy ang pag-aaral. "Kaya nandito na lang ako, bantay ng pinto, pero hindi ko isusuko ang pangarap ko," ani niya.
Habang lumilipas ang mga buwan, natutunan ni Liza ang tunay na mifhan ng syudad. Oo, may mga oportunidad, pero mas marami ring tukso at panganib. Maraming gabi na uuwi siyang pagod, dala lamang ang kakaunting tip na natanggap mula sa mababait na customer. Ngunit kahit ganun, pinipilit niyang magpadala ng pera kay Aling Rosa para kay Junjun. Isang gabi ng Sabado, napuno ang bar ng mga lasing na customer. Sa isang sulok ng mesa, napansin ni Liza ang grupo ng mga pulis na kilalang protektor ng bar. Malalakas ang kanilang tawanan at madalas ay binabastos ang mga waitress. "Hoy, halika dito!" Sigaw ng isa habang kumakaway sa kanya. Umiling si Liza. "Pasensya na po, marami pa po akong kailangang asikasuhin." "Sus, akala mo kung sino? Waitress ka lang," sagot ng pulis na may halong pangiinsulto. Nakita ito ni Marco at agad na lumapit. "Boss, baka pwede naman pong wag niyo siyang istorbuhin. Nagtatrabaho lang siya." Ano ngayon kung nagtatrabaho lang siya?" Balik ng pulis. Ngunit kalaunan ay nagsawa rin at ibinaling ang atensyon sa iba. Mula noon, naramdaman ni Liza na hindi magiging madali ang kanyang buhay sa Maynila. Hindi lang basta pagtitiis sa hirap, kundi pakikipagsapalaran sa mga taong may kapangyarihang abusuhin siya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagsimulang tumibay ang kanyang loob. Sa isang maikling usapan nila ni Aling Rosa, matapos ang insidente, nagbitiw ng pangungusap ang matanda na tumatak sa kanya. "Anak, tandaan mong dangal ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho o pera. Nasa tapang at puso yan. Huwag mong hahayaang yurakan ka ng sinuman." Muling naalala ni Liza ang tattoo sa kanyang tagiliran. Hindi niya ito maipakita kanino man. Ngunit sa tuwing nakikita niya ito sa salamin bago magtrabaho, nararamdaman niyang mayroong dahilan kung bakit siya piniling magdala ng ganitong marka. Habang lumalalim ang gabi at patuloy ang pag-ingay ng syudad, nanatiling matatag si Liza. Mahirap, oo. Mapanganib, oo. Ngunit sa kanyang puso, nakatatak ang pangakong kailanman ay hindi siya susuko. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapatid na naghihintay sa kanyang pag-uwi ng tagumpay. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula si Liza bilang waitress sa bar-restaurant at unti-unti na niyang natutunan ang takbo ng lugar. Ngunit kasabay ng kanyang pagkatuto ay ang pagkakadiskubre niya sa mas malalalim na sikreto ng establisyamento. Hindi ito ordinaryong bar. Isa itong pugad ng mga taong may kapangyarihan, mga politiko at mga pulis na kilala sa kanilang kasamaan at katiwalian. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, halos lagi na lang may mga mesa na nakalaan para sa kanila. Nakikita ni Liza kung paano nila ginagamit ang kanilang posisyon para abusuhin ang mga tao sa paligid. Isang gabi, habang nagdadala siya ng mga bote ng alak sa kanilang mesa, narinig niya ang isa sa mga pulis na nagyayabang. "Pare, wala na talagang makakapigil sa atin. Kahit na mahuli pa tayo, kaya natin lusutan yan. Sino ba ang magtatangkang lumaban sa atin? Kami ang batas dito." Napatingin si Liza saglit, ngunit agad ding ibinaba ang kanyang ulo. Hindi niya kayang ipakita ang kanyang galit. Alam niyang delikado. Habang naglalakad pabalik sa counter, nakita siya ni Marco at tinapik sa balikat. "Liza, ayos ka lang ba?" Mahinang ngumiti si Liza. "Ayos lang. Kailangan kong magtiis." Kahit paano, ramdam ni Marco ang bigat ng loob ng dalaga. Madalas niyang masaksihan kung paanong bastusin at gawing biro ang mga waitress na mga pulis. Ngunit, bilang security guard, wala rin siyang masyadong magawa. Alam niyang mas mataas ang kapangyarihan ng mga taong iyon at baka siya pa ang mawalan ng trabaho kapag kumontra. Isang gabi, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pinilit ng isa sa mga pulis si Liza na umupo sa kanilang mesa. "Halika na dito, miss. Dito ka na tumambay. Kami ang magpapainom sa'yo." Wika ng pulis habang hinihila ang kanyang braso. "Pasensya na po, marami pa po akong kailangang gawin." Matatag na sagot ni Liza. Biglang tumayo si Marco at lumapit. "Sir, baka pwede pong wag na lang siyang pilitin. Nagtatrabaho po siya." Tumingin ang pulis kay Marco at ngumisi. "Ikaw ba?
Anong pakialam mo, bantay pinto ka lang dito. Pinandilatan pa niya si Marco at idinagdag baka gusto mong ikaw ang isama namin sa presinto. Napalunok si Marco, ngunit hindi na nagsalita pa. Hinayaan na lamang niyang makalayo si Liza. Alam niyang pareho silang nasa panganib kapag lumaban. Nang makabalik sa kusina, agad siyang nilapitan ni Aling Rosa. Anak, mag-iingat ka. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang ugat ng mga taong yan. Huwag kang basta papasok sa gulo. Sumagot si Liza, may halong inis at takot. Hanggang kailan po ba kami magtitiis? Hanggang kailan silang mananamantala? Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malinaw kay Liza ang sistema ng bar. Hindi lang basta inuman ang nagaganap dito. Dito rin dumadaan ang mga ilegal na transaksyon ng mga politiko at pulis. May mga envelope ng pera na palihim na ipinapasa sa ilalim ng mesa. At may mga taong pumapasok at lumalabas nang hindi dumadaan sa front desk. Minsan, habang nagliligpit ng mesa, nakakita siya ng isang papel na nahulog. Agad niya itong kinuha at itinago. Ngunit nang basahin niya ito sa banyo, nakita niyang listahan ito ng mga pangalan at halaga ng pera. Hindi niya lubos maisip kung anong klase ng kasunduan iyon. Ngunit malinaw na may kinalaman ito sa suhol at katiwalian. Kinagabihan, kinausap niya si Marco. Marco, kung sakaling may nalaman akong mali tungkol sa kanila, ano kaya ang mangyayari kung lumabas ito? Tinitigan siya ng binata, halatang nag-aalala. Delikado, Lisa. Hindi basta-basta ang mga taong yan. Kapag nakialam ka, baka buhay mo ang kapalit. Pero tama bang manahimik lang tayo? Araw-araw nilang ginagamit ang kapangyarihan nila para apihin ang iba. Imiling si Marco, minsan, kailangan munang maghintay ng tamang oras. Hindi lahat ng laban ay kailangang sabayan agad. Ngunit kahit pilitin ni Liza na huwag mag-isip, hindi niya maiwasan. Sa bawat gabi na makikita niyang nagiging laruan ng mga pulis ang kanyang mga kasamahang waitress, lalong sumisidi ang galit sa kanyang puso. Isang gabi, muntik ng pagbuhatan ng kamay ng isa sa mga pulis si Liza matapos nitong tumangging sumayaw para sa kanila. Agad siyang lumayo, ngunit hindi nakaligtas sa insulto. Akala mo kung sino kang malinis? Waitress ka lang. Baka nakalimutan mong kaya ka naming ipaaresto sa isang iglap. Nagpigil ng luha si Liza at pinilit na manatiling matatag. Sa labas ng bar, sinalubong siya ni Marco. Hindi ko na kaya, Marco. Mahinang sabi ni Liza habang nanginginig ang tinig. Parang wala na akong halaga sa mga taong iyon. May halaga ka, Liza, sagot ni Marco. Hindi mo lang nakikita ngayon pero darating ang panahon na makikita nila kung sino ka talaga. Habang patuloy ang gabi at ang mga politiko at pulis ay mas lalong nalulunod sa kanilang bisyo, lalong lumalalim ang pagkakabaon ni Liza sa mundong hindi niya pinili, ngunit napilitan siyang pasukin. Ngunit kahit gaanon, unti-unti nang umuusbong sa kanyang kalooban ang isang pangako na hindi siya mananatiling tahimik habang buhay. May oras na darating na siya'y lalaban, kahit pagaano kabigat ang kapalit. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa bar matapos ang gabing muntik ng pagbuhatan ng kamay si Liza ng isa sa mga pulis. Kahit walang nagtangkang magsalita ng hayagan, ramdam ng lahat ng empleyado na may kakaibang titig na ibinibigay ang grupo ng manakorap na pulis kay Liza. Sa bawat gabing pumapasok siya sa trabaho, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na't alam niyang hindi ganoon kadaling kalabanin ang mga taong may hawak ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nagsasara na ng bar, hindi niya napansin na may dalawang pulis na nagpaiwan at nagkunwaring nagbibilang pa ng kanilang ininom. Tinawag siya ng isa. "Liza, halika nga rito," utos ng pulis na si Sarge, kilala sa lugar bilang isa sa pinakabrutal na tauhan ng kanilang hepe. Nag-aatubili siyang lumapit, hawak ang tray na puno ng basyong bote. "Ano po yun, sir?" Ngumisi si Sarge at inilapit ang mukha sa kanya. "Narinig ko ang matapang mong sagot kagabi. Huwag kang mag-aakala na kaya mong hamunin ang mga kagaya namin. Isa ka lang na waitress dito.
Kung gusto mong manatili ka pang buhay at hindi mawalan ng trabaho, tandaan mong walang mangyayari sa mga taong lumalaban sa amin. Nanlamig si Liza, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Wala po akong intensyon na hamunin kayo, sir. Nagtatrabaho lang po ako. Trabaho lang? Singhal ng kasama niyang pulis. Tandaan mo, hindi lahat ng trabaho ay ligtas. Isang sumbong lang namin sa hepe, tapos ka na. Kaya mag-ingat ka. Umalis silang dalawa, tumatawa. Iniwan siyang nanginginig at hawak ang tray. Pagbalik niya sa kusina, agad siyang napansin ni Aling Rosa. Anak, anong nangyari? Bakit maputla ka? Umiling si Liza at nagpumilit ngumiti. Wala po, pagod lang. Marami lang sigurong iniisip. Ngunit alam ni Aling Rosa na hindi iyon totoo. Kilala na niya ang dalaga at alam niyang may mabigat na kinikimkim ito. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Liza, biglang may sumulpot na motorsiklo sa gilid ng kalsada. Dalawang lalaking naka-helmet ang humarang sa kanya. Hoy babae, sabi ng isa. Kung ayaw mong mapahamak, iwasan mong makialam sa mga boss namin. Hindi mo sila kilala. Halos hindi siya makakilos sa takot. Wala po akong ginagawang masama. Nanginginig niyang tugon. Ngumisi ang isa sa kanila at itinulak siya ng marahas. Siguraduhin mo, dahil sa susunod, hindi na lang pagtulak ang aabutin mo. At mabilis silang umalis. Naiwan si Liza sa gilid ng kalsada, nangingilid ang luha. Ngunit kahit puno ng takot ang kanyang puso, pinilit niyang makauwi ng ligtas. Sa kanyang maliit na inuupahan, buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na naririnig sa isip ang banta. Kinabukasan, napansin ni Marco ang kakaibang lungkot at pagod sa kanyang mukha. Liza, may nangyari ba? Tanong nito habang sila'y sabay na nag-aayos bago magbukas ng bar. Nag-alinlangan siya kung dapat bang magsabi. Ngunit sa huli, bumuntong hininga siya. Binantaan nila ako. Marco, sinabi nilang wag akong makikialam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba silang masama sa'yo? Umiling si Liza. Hindi pa, pero alam kong kaya nilang gawin. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, mahigpit at may determinasyon. Makinig ka, Liza. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Hindi ko sila hahayaang saktan ka. Ngunit alam nilang pareho ang katotohanan. Gaano man kalaki ang tapang ni Marco, limitado ang kaya niya bilang simpleng security guard. Ang mga kalaban nila ay pulis at politiko na may hawak ng kapangyarihan at koneksyon. Muling lumapit si Aling Rosa nang marinig ang usapan nila. Mga anak, hindi biro ang laban na papasukin ninyo. Pero tandaan ninyo, ang mga taong umaabuso, darating din ang panahon na babagsak. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, pero huwag din kayong basta-basta papasok sa panganib. Sa mga sumunod na araw, naging mas halata ang panliligalig ng mga pulis kay Liza. Kapag dumadaan siya sa kanilang mesa, lagi siyang pinapahiya sa harap ng iba. O ayan na ang reyna ng bar. Sigaw ng isa sabay tawa ng kanyang mga kasama. Baka akala niya may halaga siya. Dagdag pa ng isa. Kahit gusto niyang simagot, pinipigilan niya ang sarili. Pinili niyang manahimik at ipagpatuloy ang trabaho. Dahil alam niyang bawat salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan hindi lang sa kanya, kundi pati kay Marco at sa kanyang kapatid na si Junjun na patuloy niyang iniipunan para maiahon mula sa baryo. Ngunit sa bawat pang-aalipusta at banta na natatanggap niya, unti-unti ring humuhubog sa kanyang loob ang isang apoy. Oo, natatakot siya. Oo, mahihap ang kanyang kalagayan. Pero sa likod ng lahat, may tinig na bumubulong sa kanya. Tinig ng anyang ama na noon ay nagbilin na ang kanyang tattoo ay tanda ng tapang at laban para sa tama. Isang gabi, matapos magsara ng bar, muling nag-usap sina Liza at Marco habang nakaupo sa gilid ng kalsada. Marco, hanggang kailan tayo matatakot? Hanggang kailan tayo mananahimik? Tumingin si Marco sa kanya, may halong pagkabahala at paghanga. Hindi ko alam, Liza, pero isa lang ang sigurado ako. Kapag dumating ang oras na kailangan mong lumaban, nasa tabi mo ako. Sa mga salitang iyon,
kahit hindi pa natatapos ang kaba at takot na bumabalot kay Liza, nagsimula na ring mabuo sa kanyang puso ang tapang na hindi niya pa nararanasan noon. Isang tapang na magdadala sa kanya sa mas malalim na laban sa mga taong matagal nang nanlalamang sa iba. Dumating ang mga araw na tila lalo lamang tumitindi ang hamon sa buhay ni Liza. Sa bawat pagpasok niya sa bar, alam niyang kailangan niyang maging handa. Hindi lang sa pagod ng katawan, kundi pati na rin sa bigat ng isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangamba, may isang bagay na palaging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga pangarap na matagal na niyang iniingatan sa puso. Isang hapon, bago magbukas ang bar, nakaupo si Liza sa gilid ng kusina habang nagbabalat ng gulay. Tahimik siyang nakatingin sa malayo, para bang lumilipad ang isip. Napansin siya ni Marco na noon ay abala sa pagbabantay sa labas. Pumasok ito at umupo sa tabi niya. "Bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" tanong ni Marco, sabay abot ng malamig na tubig. Napangiti si Liza ng tipid. "Minsan naiisip ko lang, hanggang kailan ba ako ganito? Waitress sa gabi, pagod sa umaga, at nag-iipon ng kaunting pera para sa kapatid ko. Pero hindi ko alam kung may patutunguhan ba ito." "May patutunguhan, Liza," sagot ni Marco na puno ng paninindigan. "Hindi lahat ng bagay nakikita agad, pero sigurado akong may dahilan ang lahat ng sakripisyo mo." Matagal na katahimikan ang sumunod bago muling nagsalita si Liza. "Alam mo, may 3 bagay lang naman akong tangarap. Simpleng-simple lang." "Ano yun?" tanong ni Marco, halatang interesado. Huminga ng malalim si Liza bago nagsimulang magkwento. "Una, gusto kong makapag-ipon para makapagtayo ng isang maliit na karinderya. Hindi kailangang malaki, basta may sariling lames at kalan at kaya kong pakainin hindi lang ang sarili ko, kundi pati ang mga taong gutom at walang pera. Naranasan ko kasi kung gaano kasakit ang kumalam ang sikmura, Marco. Ayokong maranasan yon ng ibang tao kung kaya kong tumulong." Saglit na natahimik si Marco. Kita sa kanyang mukha ang paghanga. "Maganda yan, Liza. Alam kong magagawa mo yon." Nagpatuloy ang dalaga. "Ikalawa, pangarap kong muling makasama ang kapatid ko, si Junjun. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko siya naiaahon mula sa baryo. Bawat araw na lumilipas na hindi ko siya kasama, parang may kulang. Gusto kong makasama siyang muli, mapaaral siya, at mabigyan ng mas magandang kinabukasan kaysa sa akin." Napayuko siya at bahagyang nangingilid ang mga luha. Minsan, naiisip ko, baka isipin niya iniwan ko siya. Pero ang totoo, ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat. "Hindi niya iisipin yon, Liza. Kapag dumating ang araw na makita kanya muli, maiintindihan niya lahat ng sakripisyo mo." At sa huli, bumulong si Liza ng pangatlong pangarap na halos ayaw niyang aminin kahit sa sarili. "At ikatlo, gusto ko lang naman ng marangal na buhay. Yung wala akong tinatakbuhan, wala akong kinatatakutan. Simpleng pamumuhay lang, Marco. Isang bahay na hindi tinutulo ang bubong, pagkain na hindi pinoproblema, at katahimikan na hindi ginigising ng sigaw o banta mula sa mga makapangyarihan. Gusto kong mabuhay ng marangal kahit mahirap lang." Natahimik si Marco sa kanyang mga salita. Kita sa kanyang mga mata ang paghanga at respeto. "Alam mo, Liza," aniya, "simple ang pangarap mo pero napakalalim. Hindi ito tungkol lang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa iyo. At doon ko nakikita kung bakit ka espesyal." Mumiti si Liza, at sa unang pagkakataon matapos ang mga araw ng banta at pangaapi, nakaramdam siya ng kaunting gaan sa dibdib. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang usapan. Bumulong din si Marco ng kanyang sariling pangarap. "Alam mo, pangarap ko ring maging pulis noon. Pero hindi ko natuloy dahil wala akong pera para ipagpatuloy ang pag-aaral. Naisip ko, baka hindi para sa akin. Kaya heto ako, bantay lang ng bar." "Huwag mo sabihing bantay lang, Marco," mariing sagot ni Liza. "Alam mo ba kung gaano kalaking bagay ang ginagawa mo para sa amin? Kung wala ka, baka matagal na akong bumigay sa pangaapi nila. Ikaw lang ang pumapagitna." Napangiti si Marco kahit halatang may bahid ng lungkot. "Salamat,
Pero sana balang araw, matupad din ang pangarap ko. Hindi para sa akin, kundi para rin sa mga kagaya mong ipinaglalaban ng tama. Mula noon, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi na lang sila basta nagkakasama dahil sa trabaho, kundi dahil pareho silang may pinanghahawakang pangarap. Sa bawat gabi na magkasama silang umuupo sa gilid ng bar pagkatapos ng trabaho, nagiging mas malinaw ang kanilang mga plano sa buhay. Isang araw, wika ni Liza habang nakatanaw sa kalangitan, makakamit din natin ang mga pangarap natin. Hindi ko alam kung kailan paranitan, pero alam kong darating ang araw na yon. Tumango si Marco, at kapag dumating yon, nandoon ako sa tabi mo, sa kabila ng mga pangamba. Bantang dala ng mga pulis at bigat ng buhay sa syudad, may isang bagay na hindi naagaw sa kanila, ang pag-asa. At sa puso ni Liza, ang tatlong pangarap na iyon, ang nagsisilbing liwanag na nagpapatibay sa kanya upang magpatuloy, kahit gaano mang kadilim ang daraanan. Lumipas ang ilang linggo matapos ibahagi ni Liza kay Marco ang kanyang tatlong pangarap. Bagamat pareho silang nabigyan ng pag-asa sa kanilang mga pinapangarap, hindi pa rin naaalis ang bigat na dala ng mga banta at pang-aapi ng mga korap na pulis. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalalim ang kanilang panghihimasok sa bar. Isang Sabado ng gabi, puno ng tao ang bar. Malakas ang tugtugan, nagtatawanan ang mga kustumer, at halos hindi na magkandaugaga ang mga waitress sa pagsisilbi. Napansin agad ni Liza na nasa isang malaking mesa na naman ang grupo ng mga pulis na ilang beses nang naging pasakit sa kanya. Malalakas ang kanilang tawanan at may kasamang ilang lokal na politiko. "Liza!" Malakas na sigaw ng isang pulis habang kumakaway. "Halika rito! Dito ka maupo sa tabi ko!" Nanlamig ang kanyang pakiramdam, ngunit pinilit niyang manatiling propesyonal. "Pasensya na po, sir. Marami pa po akong inasikaso." Ngumisi ang isa pang pulis at malakas na tumawa. "Ang arte naman nito? Waitress ka lang, pero akala mo kung sino. Huwag mong kalimutan kung sino ang mga kausap mo." Patuloy siyang naglakad palayo, ngunit ramdam niyang nakasunod ang mga mata nila. Sa di kalayuan, nakatanaw si Marco, halatang handang sumaklulo anumang oras. Makalipas ang ilang minuto, muli siyang pinilit ng isa sa kanila. Hinawakan ng kanyang braso ay mariing hinila papunta sa kanilang mesa. "Wala ka ng takas. Dito ka muna sa amin. Uupo ka at iinom kasama namin," mariing wika ng pulis na halatang lasing na. "Sir, pasensya na po talaga. Nagtatrabaho po ako," sagot ni Liza habang pilit na kumakawala. Ngunit mas lumakas ang kapit ng lalaki at sa gitna ng tawanan at kantiyawan ng kanyang mga kasamahan, isa sa kanila ang biglang tumayo at sinimulang punitin ang uniforme ni Liza. Napasinghap ang buong bar. Mga waitress, cook at ilang customer ay natigilan sa nakita. "Sir, tama na po," sigaw ni Liza, nanginginig ang tinig. "Wala po akong ginagawang masama." Bago pa man makalapit si Marco, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Dahil sa ginawa nilang pagpunit ng damit ni Liza, tumambad sa lahat ang isang tattoo sa kanyang tagiliran, isang kakaibang marka na hindi pamilyar sa lahat, ngunit agad na kinilala ng ilang naroroon. Biglang nanlaki ang mga mata ng isang pulis. Ang lasing na yabang sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. "Hintay, anong ginagawa ng markang yan sa katawan mo?" Nagkatinginan ng mga kasama niya at unti-unting namutla. Ang tattoo ay hindi basta-basta. Ito ay simbolo ng isang organisasyong kilala sa buong bansa, isang samahan ng mga dating sundalo at abogado na matagal nang tumitindig laban sa katiwalian at kriminalidad. "Hindi pwede," bulong ng isa. "Bakit meron siya ng ganyang marka? Sino siya talaga?" Habang nakaupo at nanginginig si Liza, hindi niya alam kung ano ang mas kinatatakutan niya, ang pambabastos na naranasan o ang biglang reaksyon ng mga taong ito. Nakikita niyang unti-unti silang nawawalan ng yabang. Isa-isa silang tumayo mula sa kanilang mesa at sa hindi inaasahang pangyayari, lumuhod pa ang isa sa kanila.
Patawarin mo kami, hindi namin alam. Halos pabulong na sabi ng isang pulis habang pinipilit itago ang panginginig ng kanyang tinig na patigil ang lahat ng tao sa bar. Ang mga customer na kanina'y nagbabaliwala lang sa sigawan ay ngayon ay natigilan. Ang mga kasamahan ni Lisa, pati si Marco at Aling Rosa ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ni Marco sa sarili habang pinagmamasdan ng eksena. Sa loob ng ilang minuto, naging tahimik ang buong bar. Wala ni isa mang naglakas loob magsalita hanggang sa isa-isa nang nagmamadaling umalis ang mga pulis, halos magunahan sa pinto. Naiwan si Liza, halos hindi makagalaw hawak ang bahagi ng kanyang damit na napunit. Lumapit agad si Marco at itinakip ang kanyang jacket sa katawan ng dalaga. Ayos ka lang ba, Liza? Tanong niya, may halong galit at pag-aalala. Naiyak si Liza at napayakap sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, Marco. Basta ang alam ko, wala na akong balak manatili sa lugar na ito kung ganito rin lang ang mangyayari. Nilapitan din siya ni Aling Rosa at hinaplos ang kanyang likod. Anak, hindi ko alam ang ibig sabihin ng tattoo na yan, pero nakikita ko na hindi ito ordinaryo. May dahilan kung bakit bigla silang nagbago ng asal. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang mas malalim na misteryo sa buhay ni Liza. Ang tattoo na minana niya sa kanyang ama, na itinuring niyang simpleng pamana lamang, ay nagsimulang magdala ng hindi inaasahang pangyayari. At habang hindi pa niya lubos na nauunawaan ng lahat, alam niyang mas malaki ang laban na kanyang kakaharapin mula sa gabing iyon. Matapos ang gabing iyon na winasak ng mga korap na pulis ang kanyang damit at natuklasan ng tattoo sa kanyang tagiliran, hindi na naging pareho ang mundo ni Liza. Sa mga sumunod na araw, ramdam niya ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Hindi lamang ang kanyang mga kasamahan sa bar, kundi pati na rin ang mga parokyano. Ang dating pangungutya at pangmamaliit sa kanya ay napalitan ng tahimik na paggalang at minsang pag-iwas. Liza, wika ni Aling Rosa habang sabay silang nag-aayos ng mga plato isang hapon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng markang yon sa katawan mo? Halos lumuhod sa takot ang mga pulis noong makita nila iyon. Hindi iyon normal, anak. Napayuko si Liza at pinisil ang kanyang braso kung saan halos natatakpan ng manggas ang tattoo. Hindi ko rin po alam, Aling Rosa. Ang sabi lang ng papa ko bago siya pumanaw, tanda raw ito ng mga taong hindi natitinag sa harap ng kasamaan, na kung sakaling dumating ang panahon na gipitinao, magsisilbi itong paalala na hindi ako nag-iisa. Napaisip si Aling Rosa at tumango. Kung ganun, may mabigat na dahilan kung bakit natakot sila. Hindi basta-basta ang markang yan. Samantala, si Marco ay hindi pa rin makaget over sa eksenang kanyang nasaksihan. Muling bumalik sa isip niya ang gabing iyon habang nag-iisa siyang nakatayo sa pintuan ng bar. Ang mga pulis, na dati walang sinasanto, ay biglang naging parang mga batang napagalitan matapos makita ang tattoo ni Liza. Nang makita niya si Liza na palabas na, agad siyang lumapit. Liza, sigurado ka bang wala kang alam kung bakit ganun na lang ang takot nila? Hindi ako naniniwala na wala kang koneksyon sa markang iyon. Umiling si Liza. Marco, totoo, wala akong alam. Kung may sikreto mang itinatago ng papa ko noon, hindi niya sinabi ng buo sa akin. Basta ang naiwan lang sa akin ay itong tattoo. At ngayong nakikita ko ang reaksyon ng mga pulis, lalo akong natatakot. Baka mas malaki pa ang kinasasangkutan nito kaysa sa inaakala ko. Habang naglalakad sila pa uwi, napansin nilang tila may mga matang nakamasid sa kanila. Mga taong nakatambay sa kanto, nagkukunyari na naglalaro ng paraha, ngunit kitang-kita ang pagbubuluvan habang dumaraan sila. Naramdaman ni Liza ang malamig na hangin at ang bigat ng bawat hakbang. Marco, bulong niya, hindi na tayo ligtas dito. Parang may masamang mangyayari. Tumingin si Marco sa paligid at tumango, alam ko. Pero hindi kita iiwan. Anuman ang mangyari, nandito ako. Kinabukasan, nagulat sila nang biglang dumagsa ang mga kustomer sa bar. Ngunit kakaiba, ang iba sa kanila ay hindi talaga umiinom o kumakain. Bagkus ay nakatingin lamang kay Liza. May ilan pang lihim na kumukuha ng litrato
Tila ba sinusubukan siyang dokumentuhan? Anong nangyayari? Tanong ni Liza kay Aling Rosa. Ewan ko anak, sagot nito. Pero baka kumalat na ang balita tungkol sa'yo at sa tattoo mo. May mga taong gusto sigurong alamin kung totoo nga ang mga kumakalat na usapan. Ang mga kasamahan niyang waitress ay may halong inggit at pagtataka. Lisa, ano ka ba talaga? Bakit ganun ang mamareaksyon ng tao? Kahapon lang waitress ka lang kagaya namin? Ngayon para kang biglang naging sikat. Hindi na sumagot si Liza. Ngunit sa kanyang loob, lalong dumami ang tanong na hindi niya alam ang kasagutan. Kinagabihan, muling nagbalik ang grupo ng mga pulis sa bar. Ngunit kakaiba ang kanilang kilos. Hindi na sila kasing yabang tulad ng dati. Tahimik lamang sila at halatang nagmamasid kay Liza mula sa malayo. Sa halip na bastusin siya, nagkunwaring abala na lang sila sa kanilang mga inumin. Bakit ganun ang mga yun ngayon? Tanong ni Marco kay Liza habang pinagmamasdan sila mula sa gilid. Hindi ko alam, tugon ng dalaga. Pero mas nakakatakot kapag tahimik ang kalaban. Hindi ko alam kung anong iniisip nila. At hindi nga nagkamali si Liza. Nang matapos ang kanyang shift at pauwi na siya, isang liham ang iniabot sa kanya ng batang palaboy sa labas ng bar. Ate, binigay po ito sa akin. Pinapabot daw para sa iyo. Binuksan niya ito at nabasa ang nakasulat. Alam namin kung sino ka at hindi mo kayang itago ang totoo magpakailanman. Huwag kang magtangkang magsalita o pati ang kapatid mong si Junjun ay madadamay. Nanginig ang buong katawan ni Liza. Pinakita niya ito agad kay Marco. Liza, maring sabi ni Marco, hindi na ito biro. Kailangan mong mag-ingat. Baka hindi lang sila natatakot sa tattoo mo. Baka may alam sila tungkol sa pinagmulan nito. Sa loob-loob ni Liza, lumapas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang tattoo na akala niya'y simpleng pamana lamang ng kanyang ama ay unti-unti nang nagiging sanhi ng isang panganib na maaaring umabot sa kanyang kapatid. Mula sa gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang lihim ng kanyang tattoo ay nagsimulang lumabas sa liwanag at kasabay nito ay ang banta ng mga taong handang gumawa ng lahat upang siya'y patahimikin. Mula nang matanggap ni Liza ang liham na nagbabanta tungkol sa kanyang buhay at sa buhay ni Junjun, halos hindi na siya mapakali. Ang bawat hakbang pauwi mula sa bar ay may kasamang kaba at takot na baka may sumusunod sa kanya. Ngunit higit pa roon, ang alaala ng gabing lumuhod ang mga korap na pulis sa harap ng kanyang tattoo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa mga susunod na gabi, kakaiba ang naging kilos ng mga pulis. Bagamat dati-rati sila ang pinakamalakas ang loob sa loob ng bar, ngayon ay nagmistula silang mga aninong walang boses. Hindi na sila sumisigaw o nanliligalig, kundi tahimik lamang na nakaupo sa isang mesa, paminsan-minsang sumusulyap kay Liza na para bang may halong takot at pag-alala. Isang gabi, nang muling mag-duty si Liza, napansin niyang muling naroon ang grupo. Ngunit sa halip na ipatawag siya, halos umiwas pa ang mga ito nang dumaan siya sa kanilang mesa. Parang may hindi inaasahang bigat sa kanilang presensya. Piluma ang isa sa kanyang mga kasamahang waitress. Hindi ko maintindihan. Ano bang meron ka at biglang nagkakaganyan ang mga pulis na yan? Dati halos terisin ka nila. Ngayon, parang aso na tahimik. Nagkunwaring umiti si Liza, ngunit hindi sumagot. Sa loob-loob niya, mas nakakatakot na ang kanilang katahimikan kaysa sa kanilang paninigaw. Nang matapos ang gabi, nagulat ang lahat nang hindi man lang sila nagtagal. Karaniwang sila ang huling umuuwi, ngunit ngayong gabi, maaga silang nagmamadali. Isa-isang tumayo ang mga pulis at halos mag-unahan sa paglabas ng pinto. Hoy! Bakit parang nagmamadali sila? Tanong ng isa sa mga waiter. Napatingin si Marco, nakakunot ang noo. Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. May kinatatakutan sila. Nang tuluyan ng makalabas ang grupo, nagkaroon ng bulungan sa loob ng bar. Ang mga customer ay nagtatanong-tanong at ang mga empleyado naman ay nagbubuluvan. Ngunit isa lang ang malinaw, iba na ang tingin nila kay Liza. Kinabukasan,
Habang nag-aayos si Lisa ng mga plato, lumapit sa kanya si Aling Rosa. Anak, hindi mo na kailangang itago. Malinaw na may kinalaman ng tato mo kung bakit sila natakot. Ano ba talaga ang totoo? Napabuntong hininga si Lisa. Hindi ko rin po alam ng buo, Aling Rosa. Ang sabi lang ng papa ko bago siya mamatay, tanda ito ng mga taong lumalaban sa kasamaan. Pero ngayon, parang mas malalim pa yata ang ibig sabihin nito. Hindi na muling bumalik ang grupo ng mga pulis sa bar sa mga sumunod na araw. Para bang bigla silang naglahong parang bula. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay natapos na ang lahat. Isang linggo ang lumipas, napansin ni Liza na lalong dumami ang mga taong pumupunta sa bar, hindi para uminom, kundi para lamang makita siya. May ilan pa ngang nagtatanong tungkol sa kanyang tattoo. Ngunit mariin niyang itinanggi at sinabing wala itong espesyal na kahulugan. Ayaw niyang malantad pa ang kanyang pagkatao at mailagay sa panganib ang kanyang kapatid. Liza, ani Marco isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa labas ng bar. Hindi na ligtas para sa'yo ang ganito. Kahit umalis na sila, alam kong hindi natatapos dito ang lahat. Baka balikan kanila sa ibang paraan. Napatingin si Liza sa kanya at mahina siyang ngumiti. Alam ko, Marco. Pero saan ba ako pupunta? Kailangan ko ng trabaho para makapagpadala kay Junjun. Mahigpit ang tingin ni Marco. Hindi kita hahayaang mapahamak. Kung sakaling bumalik sila, handa akong lumaban para sa'yo. Nagpakawala ng mahinang tawa si Liza, bagamat halatang may kaba. Hindi mo kailangang gawin iyon, Marco. Hindi ko kayang maging dahilan para masaktan ka. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, basta't nandito ako. Sagot ng binata, puno ng paninindigan. Mula noon, mas naging malapit ang loob ng mga empleyado kay Liza. Dati may mga naiinggit at nagtatanong kung bakit siya ang laging napapansin, ngunit nang makita nilang siya mismo ang target ng mga pulis at siya ring nagdusa sa mga pangyayari, mas lalo silang lumapit sa kanya. Alam mo, Liza, sabi ng isa niyang kasamahan na si Maria, hinahangaan kita. Kung ako yon, baka matagal na akong tumigil sa trabaho. Pero ikaw, heto ka pa rin, lumalaban. Napangiti si Liza at tumugon. Hindi naman kasi para sa akin lang ang lahat ng ito. May kapatid akong umaasa sa akin. Hanggat may rason para lumaban, hindi ako titigil. Ngunit kahit pa lumalakas ang kanyang loob, nanatiling palaisipan sa kanya ang tattoo. Bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng mga pulis? Ano ang alam nila na hindi niya alam? Isang gabi habang nakahiga sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, kinuha niya ang lumang kahon na iniwan ng kanyang ama. Sa loob nito ay ilang gamit na luma na. Isang lumang helo, punit-punit na mga dokumento, at isang maliit na larawan ng kanyang ama na may parehong tattoo sa braso. Doon muling bumalik ang alaala ng huling sandali ng kanyang ama. Anak, wika nito noon habang hinahaplos ang kanyang kamay. Kapag dumating ang araw na hindi mo na alam ang gagawin, alalahanin mo ang marka. Hindi ito hadlang. Ito ang iyong sandata. Napaluha si Liza. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon, ngunit naramdaman niya ngayong may mabigat na dahilan kung bakit natakot ang mga pulis. At habang mas lalo niyang iniisip, mas malinaw sa kanya na hindi na siya basta ordinaryong waitress lamang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kaba sa kanyang puso. Oo, umalis na ang mga pulis. Oo, tila ligtas muna siya sa ngayon. Ngunit alam niyang darating ang araw na babalik sila. At sa pagbabalik na iyon, mas malaki na ang kapalit. Mula nang lumisan ang mga korap na pulis at tila naglaho sila sa paligid ng bar, unti-unting humupa ang kaba sa loob ni Liza. Ngunit hindi rin iyon nagtagal na kapanatagan. Sa bawat tahimik na gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang banta sa liham na natanggap niya, na pati ang kanyang kapatid na si Junjun ay madadamay. Isang araw ng linggo, nang wala siyang pasok, nagpasya si Liza na puntahan si Junjun sa probinsya. Matagal-tagal na rin mula nang huli niya itong makita. At sa kabila ng mga remittance na ipinapadala niya buwan-buwan, hindi pa rin sapat ang pera para makuha ito at isama sa Maynila. Naglakbay siya sakay ng bus at halos buong biyahe ay nakatanaw lamang siya sa bintana. Iniisip kung ano na ang hitsura ng kanyang kapatid. Pagdating na sa baryo, halos hindi na niya makilala ang lugar.
Mas marami ng bagong bahay, ngunit ang lumang kubo na tinirhan nila ay naroon pa rin. Bagamat mas sira na kaysa dati, sa ilalim ng lilim ng isang puno, nakita niya si Junjun. Payat na payat, marumi ang damit, at tila wala ng gana sa buhay. Junjun, sigaw ni Liza, at dali-dali siyang tumakbo palapit. Nag-angat ng ulo ang bata, at sa unay parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ate, niyakap siya ni Liza ng mahigpit, halos hindi na niya mapigilan ang luha. Patawarin mo ako, Junjun. Ang tagal kitang hindi nakita, pero hindi ako tumigil na magtrabaho para sa'yo. Hindi ko sinukuan ang pangarap ko na makasama ka ulit. Akala ko iniwan mo na ako, ate. Mahina nitong sabi habang humahagulhol. Ang dami kong gabing natutulog na gutom. Ang dami kong iniyak na gabi na iniisip kong makikita pa kita. Napaurong ang dibdib ni Liza sa sakit na mga salita ng kanyang kapatid. Hindi, Junjun, hindi kita iniwan. Ginawa ko ang lahat para buhayin tayo. At ngayon, hinding-hindi na kita iiwan. Matapos ang mahaba nilang yakapan, napansin ni Liza na halos wala nang maayos na damit at gamit si Junjun. Nalaman din niyang mula nang tumanda si Aling Rosa at nagkasakit, hindi na nito kayang alagaan ng husto ang bata. Kaya naman lalong lumubog si Junjun sa kahirapan. Agad nagdesisyon si Liza na isama na ito sa Maynila. Hindi na kita pwedeng iwan dito. Mula ngayon, sasama ka na sa akin. Kahit maliit lang ang inuupahan ko, mas mabuti nang magkasama tayo kaysa sa mag-isa ka rito. Nang makabalik sila sa Maynila, binala niya si Junjun sa kanyang maliit na kwarto. Bagamat masikip at halos wala silang sariling gamit, nagmistula itong palasyo para kay Junjun dahil sa init ng pagmamahal ng kanyang ate. Dito ka muna, Junjun, ani Liza habang inaayos ang banig. Magtitiis tayo ng kaunti. Pero nangangako ako, gagawa ako ng paraan para maging mas maayos ang buhay natin. Napangiti si Junjun, bagamat halatang pagod. Basta magkasama tayo, ate, ayos lang sa akin. Kahit saan pa tayo tumira. Nang gabing iyon, kinausap ni Liza si Marco tungkol sa pagdating ng kanyang kapatid. Marco, dinala ko na siya dito. Hindi ko na kayang iwan pa siya sa baryo. Pero hindi ko rin alam kung paano ko pagsasabayin ang trabaho at ang pag-aalaga sa kanya. Tumingin si Marco sa kanya, puno ng malasakit. Hindi ka nag-iisa, Liza. Tutulungan kitang alagaan si Junjun. Kung kailangan, ako ang magsusundo sa kanya kapag nasa school siya at wala ka. Napaluha si Liza sa narinig. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mula noon, unti-unting bumalik ang ngiti sa mga labi ni Liza. Sa kabila ng mga banta at panganib, muling nabuo ang kanyang pamilya. Nakita niya ang pagbabago kay Junjun. Unti-unti itong nagkaroon ng sigla, natutong umiti at muling nagkaroon ng pag-asa. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan na niluto ni Liza, nagsalita si Junjun. Ate, alam mo, pangarap ko rin na maging guro balang araw. Gusto kong turuan ang mga batang mahirap para hindi sila mawala ng pag-asa katulad ko noon. Napangiti si Liza at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Matutupad mo yan, Junjun. Pangako. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang abutin yan. Habang pinagmamasdan ni Marco ang magkapatid, ramdam niyang unti-unti nang nagiging buo ang mundo ni Liza. Ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang lahat. Nariyan pa rin ang mga aninong maaaring bumalik anumang oras. Sa puso ni Liza, mas lalo siyang naging determinado. Hindi na lamang para sa sarili niya ang laban, kundi para na rin sa kapatid na matagal na niyang pinangarap makasama. Sa kanyang isip, malinaw ang pangakong kailanman ay hindi niya hahayaang madamay si Junjun sa panganib na dala ng kanyang nakaraan at ng misteryosong tattoo na kanyang dala. Mula sa araw na iyon, naging mas malinaw kay Liza na ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay laban para sa kinabukasan nilang dalawa. Isang laban na kailangang pangtagumpayan, anuman ang kapalit. Mula nang makabalik si Junjun sa piling ni Liza, nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang maliit na inuupahan sa Maynila. Ang dati malamig at tahimik na silid ay napuno ng halakhak at mga kwento ng magkapatid. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng sigla ni Junjun ay ang mas matinding pasanin sa balikat ni Liza.
Paano niya mapapanatiling ligtas ang kapatid sa kabila ng mga bantang natanggap niya? Madalas niyang kausapin si Marco tuwing gabi pagkatapos ng kanilang trabaho. Nakaupo sila sa gilid ng bar habang nakatanaw sa kalsadang puno ng ilaw at usok mula sa mga sasakyan. "Marco," ani Liza isang gabi, "hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin ang lahat. May kapatid akong kailangang alagaan, may mga pulis na maaaring bumalik, at may trabaho pa akong halos hindi sapat ang kita. Para bang sa bawat hakbang, mas lalo akong nadadagdagan ng dalahin." Tahimik na nakinig si Marco bago nagsalita. "Liza, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kung kailangan mo ng kasama para bantayan si Junjun, ako ang gagawa. Kung kailangan mong makikinig, ako rin yun. Hindi mo kailangang solohin ang laban." Napatingin si Liza kay Marco at bahagyang ngumiti. "Bakit ka ganyan, Marco? Hindi mo naman ako obligasyon. Pwede ka namang lumayo, lalo na't alam mong mapanganib kapag may kinalaman sa akin." Ngumiti si Marco, may halong lambing at paninindigan. Hindi lahat ng bagay ginagawa dahil sa obligasyon. Minsan ginagawa dahil gusto mo, dahil mahalaga sa iyo ang tao. At ikaw yon, Liza. Saglit na natahimik si Liza. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Ngunit sa puso niya, naramdaman niyang may kakaibang init na unti-unting sumisibol. Isang pakiramdam ng pag-aalaga at pag-ibig na matagal na niyang ikinubli sa sarili. Samantala, si Junjun ay mabilis na naging malapit kay Marco. Tuwing Sabado ng umaga, kapag walang pasok si Marco, sinasamahan niya ang bata sa paglalaro sa maliit na parke malapit sa kanilang inuupahan. Doon nila madalas pag-usapan ang mga pangarap. "Kuya Marco," wika ni Junjun habang nakaupo sa swing, "sabi ni Ape, gusto niyang magtayo ng karinderya. Sa tingin mo, mangyayari yon?" Ngumiti si Marco. "Mangyayari yon kung pareho kayong maniniwala at magsusumikap. Ang ate mo hindi basta sumusuko, at sigurado akong kaya niyang gawin yon." Nagliwanag ang mukha ng bata. "Kapag may karinderya na siya, tutulong ako maghugas ng pinggan. Tapos pag naging guro ako, ipagmamalaki ko na ang ate ko at ikaw, Kuya Marco, ang nag-alaga sa akin." Napangiti si Marco at ginulo ang buhok ni Junjun. "Huwag mo munang isipin ang paglaki. Mag-aral ka muna, yun ang pinakamahalaga." Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumalim ang ugnayan ng tatlo. Sa bawat hapunan na sabay-sabay nilang kinakain, kahit simpleng tuyo at kanin lamang, ramdam ni Liza na unti-unti nang nabubuo ang isang bagay na matagal na niyang pinangarap, ang magkaroon ng pamilya at katahimikan. Ngunit hindi rin nawala ang takot sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagluluto siya ng ulam, biglang bumukas ang pinto at dumating si Marco, pawisan at halatang galing sa pagtakbo. "Liza, kailangan mong malaman," mariing wika nito. "Kanina sa labas, may dalawang lalaking napasunod sa akin. Para bang pinitiyak nilang dito ako papasok. Hindi ako sigurado kung para sa akin sila o para sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Liza. "Ibig sabihin, sinusubaybayan pa rin nila tayo?" "Akala ko tapos na ang lahat noong umalis sila sa bar." Umiling si Marco. "Hindi ganon kadali. Sa tingin ko, mas lalo silang nagmamasid ngayon at mas lalong hindi kaligtas." Dumating si Junjun, hawak ang kanyang notebook. "Ate, anong nangyayari?" Mabilis na ngumiti si Liza at itinago ang kaba. "Wala, Junjun. Pagod lang si Kuya Marco. Magpahinga ka na." Ngunit sa loob-loob niya, lalo lamang siyang kinabahan. Nang makatulog na ang bata, muling nag-usap sina Liza at Marco. "Marco, ayokong madamay si Junjun. Hindi ko alam kung tama bang isinama ko siya rito." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. "Liza, hindi mo dapat pagsisihan iyon. Si Junjun ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Kung iiwan mo siya, mas lalo kang mawawala sa sarili. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para maprotektahan siya." Doon nagsimulang lumalim palalo ang tiwala ni Liza kay Marco. Sa bawat oras na lumilipas, naramdaman niyang hindi lamang siya basta protektado. Pakiramdam niya ay may kasama siyang handang sumalo ng lahat ng bigat na kanyang pasan. Isang gabi, habang naglalakad silang tatlo pauwi mula sa simbahan,
Biglang napahinto si Junjun at tumuro sa mga bituin. Ate, Kuya Marco, tingnan nyo. Ang ganda ng mga bituin, para silang pangarap, kahit malayo, alam mong nariyan sila. Napangiti si Lisa at niyakap ang kapatid. Oo Junjun, at balang araw, maaabot natin ang mga pangarap natin kahit gaano pa sila kalayo. Nagkatinginan sina Marco at Liza at sa kanilang mga mata, parehong lumitaw ang pangakong kahit anong pagsubok ang dumating, hindi nila iiwan ang isa't isa. Sa gabing iyon, mas lalo pang lumalim ang kanilang ugnayan. Isang ugnayan na hindi lamang nakatali sa pangarap, kundi pati sa pagmamahal at tiwala na pinanday ng hirap at sakripisyo. Sa kabila ng unti-unting pag-usbong ng katahimikan sa buhay ni Liza, Marco at Junjun, hindi rin nagtagal ay muling gumalaw ang mga aninong matagal nang nagbabantay sa kanila. Sa panlabas, tila naglaho ang mga korap na pulis matapos ang gabing lumuhod sila sa takot sa tattoo ni Liza. Ngunit sa ilalim ng kanilang katahimikan ay ang pagbuo ng plano para makabawi sa kahihiyan. Isang hating gabi, habang nagsasara ang bar, biglang dumating ang balitang may mga lalaking hindi kilala na nagwawala sa kabilang kalsada. Pinagsisigawan nila ang pangalan ni Liza at sa galit ay binato pa nila ng bote ang signboard ng bar. Mabilis na lumabas si Marco upang awatin sila, ngunit nang makita niya ang mga ito, agad niyang nakilala ang dalawa, mga tauhan ng pulis na dati na niyang nakitang umaalalay sa mga kumakalaban sa kanila. Hoy, tigilan niyo yan! Sigaw ni Marco. Ngumisi ang isa at sagot, sabihin mo kay Liza, hindi tapos ang laban. Babalik kami at sa susunod, hindi na siya makakatakas. Mabilis silang umalis, iniwan ang takot at kaba sa loob ng bar. Nang marinig ni Liza ang nangyari, halos bumigay ang tuhod niya sa takot. Marco, ibig sabihin, hindi pa rin nila kami titigilan kahit na nakita nila ang tattoo? Tumango si Marco. Gusto nilang makabawi. At sigurado akong gagamitin nila ang lahat ng paraan para iparamdam sa'yo na wala kang ligtas. Ilang araw, matapos ang insidente, bigla na lang lumabas ang mga balitang ikinakabit ang pangalan ni Liza sa isang lokal na politiko. Ayon sa mga chismis na kumalat, Jumanoy kabit siya ng isang mataas na opisyal at ginagamit lamang ang pagiging waitress para itago ang kanyang koneksyon. Hindi totoo yan. Halos pasigaw na wika ni Liza nang marinig ang mga balita mula sa kanyang mga kasamahan. Wala akong kinalaman sa kahit sino. Ngunit hindi lahat ay naniwala. May ilan sa bar na nagsimulang umiwas sa kanya at may mga customer na pabulong na nagtuturo sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga pinggan, nilapitan siya ni Maria, isa sa mga kasamahang waitress. Liza, huwag kang magagalit ha. Pero may mga nagsasabing ginagamit mo lang daw si Marco para makalapit sa mga pulis at politiko. Totoo ba yon? Napahinto si Liza at napatingin kay Maria. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Maria, kilala mo ako. Alam mong hindi ko kayang gawin yon. Gusto ko lang ng marangal na buhay. Pero bakit ganito ang ibinabalik nila sa akin? Habang lumalala ang sitwasyon, hindi rin nakaligtas si Marco sa mga banta. Isang araw, habang pauwi siya galing sa trabaho, may sumalubong na dalawang lalaking nakaitim. Ikaw ba si Marco? Kung hindi ka titigil sa pagtatanggol sa babae mong yon, baka ikaw pa ang unang mawala. Pag-uwi niya, agad niya itong ikiwento kay Liza. Hindi lang ikaw ang target nila ngayon, pati ako. Gusto nilang iparamdam na kahit sino ang kumampi sa'yo, madadamay. Napaluha si Liza at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Marco. Marco, hindi kita hihilahin sa kapahamakan. Kung gusto mong lumayo, mauunawaan ko. Ngunit mariing umiling ang binata. Hindi ko kayang iwan ka, Liza. Kahit anong mangyari, tatahakin ko ito kasama mo. Ang bar mismo ay nagsimulang mabawasan ang proteksyon mula sa mga pulis. Dati, palaging may presensya ng kapulisan na unwari nagbabantay. Ngunit ngayon ay biglang nawala. Sa halip, dumami ang mga gulo sa paligid. Mga lasing na nagwawala. Mga taong biglang pumapasok na tila may layong manggulo. Anak, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Aling Rosa isang gabi habang naglalagay ng sopas sa mangkok ni Liza. Hindi na ligtas ang bar na ito. Ramdam kong gusto nilang pabagsakin ka.
Huminga ng malalim si Liza. Aling Rosa, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin. Para bang sa bawat araw, mas lalo lang nilang pinapabigat ang buhay namin. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi siya tumigil sa trabaho. Kailangan niya ng pera para kay Junjun at higit sa lahat, ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa mga kalaban. Ngunit gabi-gabi, dala niya sa dibdib ang takot na baka bukas, siya na mismo ang patumbahin ng mga taong nagbabalik ng kanilang paghihiganti. Sa gitna ng lahat ng ito, si Junjun lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Tuwing uuwi siya at nakititang mahimbing itong natutulog, naaalala niyang hindi siya pwedeng bumigay. May isang batang umaasa sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit kailangang magpatuloy ang laban. Marco, bulong niya isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa balkonahe ng inuupahan. Kung darating ang oras na hindi ko nakayanin, pangako mo sa akin, alagaan mo si Junjun. Mahigpit ang tingin ni Marco. Liza, huwag mong isipin na darating sa ganon. Hindi ako papayag, hindi ka mawawala. Hindi tayo mawawala. Ngunit sa kanilang puso, parehong alam nila ang katotohanan. Ang laban ay hindi pa man nagsisimula, mas lalo pang titindi. At ang mga korap na pulis na minsang lumuhod sa takot ay ngayon nagbabalik ng mas mapanganib na galit. Habang mas lalong humihigpit ang pananakot ng mga korap na pulis, nagbago ang anyo ng kanilang laban. Hindi na lamang pisikal na banta o tahasang pananakot ang ginagawa nila. Sa pagkataong ito, mas pinili nilang sirain ang pangalan ni Liza. Alam ng mga pulis na hindi madaling tapusin ang isang taong may tapang at may kakampi, kaya't sinimulan nilang dungisan ang kanyang reputasyon sa mata ng publiko. Isang umaga, nagulat si Liza nang makita niyang pinag-uusapan siya ng mga kapitbahay sa eskinita kung saan sila nakatira. May ilan pang nagkukumpol, may hawak na dyaryo at tila basa ang laman ng balita. Nagmadali siyang lumapit kay Marco na noon ay naghahanda papasok sa trabaho. Marco, ani Liza na halatang balisa, naririnig ko ang pangalan ko sa kanila. Ano bang nangyayari? Kinuha ni Marco ang hawak ng isang lalaki at nakita ang nakasulat sa dyaryo. Waitress na may misteryosong tattoo, kabit di umano ng politiko. Malinaw ang artikulo. Sinisiraan si Liza at inilalarawan siyang babaeng ginagamit lamang ng mga makapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Diyos ko, halos mahulog ang tuhod ni Liza sa lupa. Paano nila nagawa ito? Paano nila ako nagawang ipinta bilang isang masamang babae? Agad siyang inalalayan ni Marco. Liza, malinaw na paninira lang ito. Ginagawa nila ito para masira ang pangalan mo at mawalan ka ng kakampi. Huwag kang bibigay. Ngunit hindi ganon kadali. Pagpasok niya sa bar, ramdam agad niya ang malamig na tingin ng ilan niyang kasamahan. May mga bulungan sa kusina at ang mga kustomer ay tila ba nakatingin sa kanya na parang may kakaibang iniisip. Siya ba yon? Yung nasa dyaryo? Bulong ng isang kustomer. Oo, siya nga. Aya pala may tattoo na ganyan. Baka may koneksyon nga. Sagot naman ng isa. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Liza. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, lumapit si Maria, ang kasamahang waitress na minsan nang nagtatanong tungkol sa kanya. Liza, hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Pero sana kung hindi totoo ang lahat ng iyan, ipaliwanag mo sa amin. Hirap na rin kaming makisama kapag palagi ka nalang laman ng tsismis. Napaluha si Liza, ngunit pinilit niyang magsalita. Maria, kilala mo ako. Alam mong wala akong ginagawang masama. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang para sirain ako. Sana huwag kayong maniwala sa kasinungalingan, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pang lumalayo sa kanya. Natatakot na baka madamay sila sa mga bintang na ibinabato laban sa kanya. Sa bahay naman, ramdam na ramdam ni Junjun ang bigat ng problema ng kanyang ate. Ate, bakit po sila nagsasabi ng masasama tungkol sa'yo? Hindi naman yun totoo, di ba? Tanong ng bata habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Niyakap ni Liza ang kapatid. Hindi totoo, Junjun. Pero minsan, kahit hindi totoo, pinipilit ng mga tao na paniwalaan ang kasinungalingan.
kaya kailangan nating maging matibay. Habang patuloy na kumakalang ang maling balita, lalong bumigat ang sitwasyon. May mga customer sa bar na tahasang nilalait siya at may mga kasamahan na unti-unti nang umiwas sa kanya. Maging si Aling Rosa ay nagsimulang mag-alala. Anak, sabi nito isang gabi, hindi pwede ang ganito. Kapag nasira ang pangalan mo, baka mawalan ka ng trabaho. Paano na si Junjun? Huminga ng malalim si Liza. Aling Rosa, hindi ako papayag na basta na lang nila ako sirain. Kung kailangan, lalaban ako para sa pangalan ko. Hindi lang ito para sa akin, kundi para kay Junjun at sa lahat ng kagaya kong inaapi. Muling naging sandigan niya si Marco. Sa bawat gabi na halos hindi siya makatulog dahil sa mga balita, si Marco ang nagpapakalma sa kanya. Liza, tandaan mo, ang katotohanan ay laging mananaig. Maaari nilang dungisan ang pangalan mo ngayon, pero darating ang araw na mapapatunayan mong wala silang laban sa tapang at katapatan mo. Ngunit habang mas lalo nilang ipinipilit na sirain siya, mas lalong tumitindi ang kanyang paninindigan. Hindi niya alam kung paano pa matatapos ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya susuko. Sapagkat sa likod ng lahat ng paninira, alam niyang may mga taong tunay na naniniwala sa kanya. At sa puso ni Liza, may namumuong apoy, isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kasinungalingan, kundi lalong magbibigay sa kanya ng lakas upang patunayan ang kanyang sarili laban sa mga korap na patuloy na umaalipusta sa kanya. Matapos ang ilang linggong halos malugmok si Liza sa paninira at panghuhusga ng mga tao, dumating ang puntong hindi na siyang pupwedeng manaili na lamang sa kanyang kinatatayuan. Sa kabila ng pagod at sakit ng kalooban, pinilit niyang bumangon at mag-isip kung paano muling makakaahon. Hindi siya pwedeng manapiling bihag ng kasinungalingan ng mga korap na pulis. At higit sa lahat, hindi siya pwedeng tumigil sapagkat nakasalalay ang kinabukasan ni Junjun sa kanyang lakas ng loob. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco at Junjun sa kanilang maliit na silid, bigla siyang nagsalita. Marco, ayoko na sa ganitong buhay. Araw-araw akong pinapahiya, pinagsasabihan ng mga bagay na hindi ko ginawa. Pero kung titigil ako, matutupad ang gusto nila. Kailangan kong gumawa ng paraan para umusad. Tumingin si Marco sa kanya, seryoso ang mga mata. Anong balak mo? Huminga ng malalim si Liza. Matagal ko nang pinapangarap na magtayo ng maliit na karinderya. Hindi man marangya, pero doon ko mararamdaman na akin ang bawat bagay na ginagawa ko. At doon makakapagbigay ako ng pagkain sa mga taong kagaya namin, mga taong gutom at walang kakayahang magbayad ng mahal. Napangiti si Junjun sa gilid. Ate, ang sarap siguro nun. Ako ang tutulong sa'yo maghugas ng pinggan. Napatawa si Liza, pero mabilis din siyang naging seryoso. Pero taano, wala akong sapat na pera. Baka wala rin akong kakayahan. Ngunit agad siyang pinatibay ni Marco. Liza, kung ano man ang plano mo, susuportahan kita. May kaunti akong naipon mula sa mga dagdag-dagdag na trabaho ko sa labas. Hindi man kalakihan, pero baka sapat para makapagsimula ka. Naluha si Liza sa narinig. Marco, hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ang pasasalamat ko. Ang gawin ito, umiti si Marco. Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa iyo. At naniniwala ako na kaya mong tuparin ang pangarap mo. Sa tulong ng maliit na ipon ni Marco at kaunting pera na naitabi ni Liza, nakahanap sila ng isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Luma ang espasyo, may sirang bubong at bitak-bitak ang pader. Ngunit para kay Liza, isa itong panibagong simula. Hindi ito maganda para sa iba, wika niya habang pinagmamasdan ang lugar. Pero para sa akin, para na itong balasyo. Agad nilang sinimulang ayusin ang pwesto. Tumulong si Marco sa pagkumpuni ng bubong at pag-ayos ng mga mesa, habang si Junjun naman ay abala sa paglilinis at pagpipintura ng mga lumang kahoy. Kahit pawis at pagod ang puhunan, masarap sa pakiramdam ang bawat galaw sapagkat lahat ay para sa bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, nabuksan ang maliit na karinderya ni Liza. Hindi ito marangya,
2 o 3 mesa lang. At ang mga ulam ay mga simpleng putahe gaya ng ginisang gulay, adobo at sinigang. Ngunit agad itong nakilala sa lugar dahil sa mura ngunit masarap na pagkain at higit sa lahat dahil sa malasakit na nakikita ng mga tao kay Liza sa bawat pag-asikaso niya. Ate Liza, paborito ko yung sinigang mo. Sigaw ng isang batang kustomer na araw-araw na bumabalik. Salamat iha, kumain ka lang ng mabuti para lumakas ka. Sagot ni Liza habang inaabot ang mainit na sabaw. Maging ang mga tindera sa palengke ay natutong mahalin ang kanyang karinderya. Iba talaga yang si Liza, ani ng isa. Hindi lang basta pagkain ang binibigay, kundi malasakit. Unti-unting lumago ang karinderya. Sa bawat araw, mas dumarami ang taong bumabalik. At sa bawat ngiti at pasasalamat na nakukuha niya, lalong tumitibay ang loob ni Liza. Isang gabi habang nagbibilang sila ng kita, napangiti si Liza at tiningnan si Marco. Tingnan mo ito, Marco. Hindi man kalakihan, pero mas malaki pa ito kaysa sa kita ko sa bar. At higit sa lahat, akin ito. Hindi ko kailangang yumuko sa mga pulis o politiko. Ako ang nagdesisyon dito. Tumango si Marco, may halong pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, kayang-kaya mo. Nang sumunod na linggo, napansin ni Liza na mas madalas nang masaya si Junjun. Bumalik na ang sigla nito at nagsimula ng mangarap muli. Ate, sabi ng bata habang nag-aaral ng kanyang aralin sa gilid ng karinderya. Balang araw, ako naman ang tutulong sa iyo, hindi na ikaw lang ang laging nagsasakripisyo. Naluha si Liza sa narinig at hinaplos ang ulo ng kapatid. Hindi ko kailanmang ituturing na sakripisyo ang ginagawa ko para sa iyo, Junjun. Isa itong biyaya. Habang nakatanaw siya sa kanyang karinderya, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang pang-aapi, paninira at takot na halos sumira sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang maliit ngunit matagumpay na negosyo, napatunayan niya sa kanyang sarili na kayang bumangon ng isang tao mula sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang paninira ay nagdulot ng sugat, ngunit iyon din ang nagtulak sa kanya na gumawa ng sarili niyang landas. At sa kanyang puso, malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging matatag at handa para sa susunod na unos. Sa pag-usbong ng maliit na karinderya ni Liza, dumating ang mga panahong naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Unti-unti, mas maraming tao ang lumalapit at nakakakilala sa kanya, hindi dahil sa mga maling balitang ikinabit sa kanyang pangalan, kundi dahil sa mabuting puso at sipag na ipinakita niya sa araw-araw. Ang dating waitress na tinitingnan ng iba na walang direksyon sa buhay, ngayoy nagiging inspirasyon na para sa mga tao sa kanilang lugar. Isang hapon, habang abala si Liza sa pagluluto ng adobo, may isang babaeng hindi niya kilala ang pumasok sa karinderya. Medyo may edad na ito, marangal ang tindig, at halatang hindi karaniwang pumapasok sa mumunting kainan gaya ng sa kanya. Lumapit ito sa mesa at mumiti. Magandang hapon, ikaw ba si Liza? Magiliw na tanong ng babae. Napatingin si Liza, medyo nagulat. Opo, ako po iyon. Pasensya na po, medyo makalat dito. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumiti ang babae at naupo. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Ako si Teresa, isa akong guro sa pampublikong paaralan malapit dito. Madalas kong nakikita ang mga batang estudyante ko na kumakain sa karinderya mo. At sinasabi nilang hindi lang masarap ang pagkain, kundi mabait ka rin sa kanila. Kaya naisip kong puntahan ka. Napangiti si Liza at bahagyang napayuko. Nakakatuwa naman po, pero ginagawa ko lang po ang kaya ko. Minsan, kahit hindi makabayad ang mga bata, pinapakain ko pa rin. Ayoko kasing may batang natutulog na gutom. Tumango si Teresa, halatang humanga. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo. Kailangan ng komunidad ng mga taong kagaya mo. Kung papayag ka, baka pwede kang sumali sa maliit na samahan namin. Layunin naming tulungan ang mga kabataan
at mga kababaihang inaapi. Nakikita ko sa iyo ang lakas ng loob na kailangan namin. Nagulat si Liza sa narinig. Hindi niya inasahan na may mga taong makakapansin ng kanyang simpleng ginagawa. Ako po? Pero hindi po ako marunong sa mga ganyan. Simpleng babae lang po ako, nagluluto at nag-aalaga ng kapatid. Ngumiti si Teresa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, may puso ka. At iyan, halatang halata. Nang dumating si Marco at Junjun mula sa eskwela, naabutan nila si Liza na kausap si Teresa. Agad ipinakilala ni Liza ang guro sa kanila. Pagka-uwi ng bisita, kinausap siya ni Marco. Liza, maganda ang alok niya. Pero sigurado ka bang handa ka? Baka mas madamay ka pa sa mga taong hindi natin alam. Huminga ng malalim si Liza. Marco, matagal na akong nadadamay sa mga bagay na hindi ko alam. Pero ngayon, kung ito ang pagkakataon para makatulong at sabay makabangon, bakit ko tatanggihan? Mula noon, nagsimula siyang dumalo sa mga pagpupulong ng grupo ni Teresa. Doon niya nakilala ang iba pang kababaihan na kagaya niya, mga dating waitress, tindera at kahit mga ina ng tahanan na nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Lahat sila ay may kani-kaniyang kwento ng hirap at pakikimaka, ngunit ang pinag-iisa nila ay ang hangaring magkaroon ng boses sa komunidad. Liza, ani Teresa sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Maaaring maliit lang ang sinimilan mo, pero tandaan mo, ang bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa maliit. Hindi mo kailangang maging kilala para may magawa. Habang nakikinig, naramdaman ni Liza ang kakaibang lakas. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pang-api ng mga pulis, ang paninira sa kanyang pangalan, at ang takot na nadama niya para kay Junjun. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, narito siya, nakatayo at may kakayahang tumulong sa iba. Guro Teresa, mahina niyang wika, hindi ko alam kung kaya ko, pero susubukan ko. Dahil kung may natutunan ako sa lahat ng pinagdaanan ko, iyon ay ang huwag sumuko. Habang tumatagal, hindi lamang si Teresa ang naging kaibigan niya, kundi pati ang iba pang miyembro ng grupo. May nagalok ng murang sangkap para sa karinderya. May tumulong sa kanya sa pag-aayos ng mga papeles para sa mas maayos na negosyo. At may mga nagiging regular na suki dahil naniniwala sila kay Liza. Sa kabila ng mga bagong kaibigang nakilala niya, hindi pa rin nawala ang kaba sa kanyang puso. Sa bawat pagdalo niya sa mga pagpupulong, may pakiramdam siyang may nagmamasid. Ngunit sa tuwing naiisip niyang umatras, bumabalik sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Junjun at ang pagtitiwala ni Marco. Isang gabi, habang naglalakad silang tatlo pauwi mula sa isang pagpupulong, biglang nagsalita si Marco. Alam mo, Liza, ibang-iba ka na ngayon. Dati halos hindi mo kayang tignan ang mga tao sa mata. Pero ngayon, para kang ilaw. Nakikita ko kung paanong kahit ang mga bata sa paligid ay humahanga sa iyo. Napangipi si Liza, bagamat may luha sa kanyang mata. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman ko ito. Parang dati, palaging madilim ang mundo ko. Pero ngayon, kahit may panganib, nararamdaman kong may dahilan para lumaban. Niyakap siya ni Junjun mula sa gilid. Ate, ikaw na ang hero ko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, napagtanto ni Liza na kahit gaano pa kalalim ang sugat na dulot ng nakaraan, may mga bagong tao ring dumarating upang pagalingin ang mga ito. At sa bawat bagong kaibigang lumalapit, mas lalo siyang nagiging handa para sa mga darating na laban. Lumipas ang ilang buwan at tila unti-unting nagiging maayos ang lahat para kay Liza. Nakatulong ng malaki ang karinderya sa kanilang kabuhayan at dahil sa samahan na sinalihan niya sa tulong ni Teresa, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan at kakampi. Ngunit sa kabila ng mga bagong pag-asa, may mabigat na alon na unti-unting lumalapit. Ang mga korap na pulis ay hindi pa tapos sa kanilang balak. Isang araw, habang abala si Liza sa pagtulong sa mga kababaihan sa isang community meeting na pinangunahan ni Teresa, biglang pumasok ang isang batang lalaki, hingal na hingal. Ate Liza,
May mga pulis po na nasa karinderya ninyo ngayon. Nagwawala sila. Nanlaki ang mga mata ni Liza at agad na napatayo. Ano? Halos hindi siya makahinga sa kaba. Agad siyang sinundan ni Marco at iniwan nila si Junjun kay Teresa para masigurong ligtas ang bata. Pagdating nila sa karinderya, tumambad ang isang nakakatakot na tanawin. Basag ang ilang plato at nakakalat ang mga upuan. May 2 pulis na kilala ni Liza, kasama sa grupong minsang lumuhod sa harap ng kanyang tattoo. Ngayon ay nagwawala at nagsisigaw. Hoy Liza! Malakas na sigaw ng isa. Akala mo makafatakas ka? Akala mo makakalimutan namin ang kahihiyan? Ngayon, babawiin namin lahat. Humakbang si Marco, nakaharang kay Liza. Kung may problema kayo, ako ang harapin ninyo. Tigilan ninyo ang panggigipit sa kanya. Ngunit mabilis na tinulak ng isa si Marco at halos madapa ito. Mabilis namang lumapit si Liza at itinulak pabalik ang mesa upang magbigay ng espasyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang maging matatag. Bakit ninyo ako ginaganito? Sigaw niya. Hindi ba't sapat na ang ginawa niyo noon? Sinira na ninyo ang pangalan ko, pero bakit kailangan pa ninyo akong durugin ng tuluyan? Ngumisi ang isa sa mga pulis, puno ng panlilinlang. Dahil hindi ka dapat nabubuhay ng payapa, ang mga kagaya mo dapat natatakot. At kung ayaw mong masira palalo ang buhay mo, sumama ka sa amin. Nagtindig ang balahibo ni Liza. Ramdam niyang hindi lang simpleng pagbabantang ang dala ng mga ito. Gusto nilang ibalik siya sa pagkakagapos, sa takot na minsang bumalot sa kanya. Ngunit hindi na siya ang dating Liza. Ngayon, may kapatid siyang umaasa at may mga taong nagtitiwala sa kanya. Hindi na ako basta babae na kayong kayang apihin. Mariin niyang sagot. Kahit nanginginig ang boses. Kung may laban kayo sa akin, lumapit kayo ng harapan. Pero hindi ako susuko. Hindi ako aalis dito. Dumating ang ilang mga tindera mula sa palengke, kasama ang ilang kababaihan mula sa samahan ni Teresa. Lumapit sila sa karinderya at isa-isang tumayo sa likod ni Liza. Hindi siya nag-iisa, wika ng isang babae. Kung gagalawin ninyo siya, dadaan muna kayo sa amin. Nagulat ang mga pulis. Hindi nila inaasahang may mga taong tutulong kay Liza. Sa halip na umatras, nagmura ang isa at nagbanta. Magbabalik kami at sa susunod, wala nang makakapigil sa amin. Umalis ang mga pulis, nag-iiwan ng takot ngunit kasabay nito'y isang malinaw na katotohanan. Hindi pa tapos ang laban. Nang mahawi sila, lumapit si Junjun kay Liza at mahigpit na yumakap. Ate, natakot ako. Ayokong mawala ka. Ayokong saktan kanila. Napaluhod si Liza sa harap ng kapatid at hinawakan ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Junjun. Hindi ako mawawala. Hindi ako susuko. Para sa'yo, para sa atin, lalaban ako. Kinagabihan, kinausap niya si Marco sa kanilang maliit na balkonahe. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Marco, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung hanggang saan paabot ito. Pero isa lang ang sigurado, hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng kagaya ko. Tumango si Marco, seryoso ang kanyang tingin. Liza, kung lalaban ka, hindi mo ito gagawin mag-isa. Kasama mo ako at kasama mo ang lahat ng taong naniniwala sa iyo. Hindi nila kayang sirain ang isang katulad mo na may malasakit at tapang. Muling napaluha si Liza, ngunit ngayon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas na ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang susunod na hakbang. Kung gusto nila akong sirain, wika niya, mas lalo kong patutunayan na hindi ako matitinag. Kung dati, ako lang ang lumalaban para sa sarili ko, ngayon lalaban ako para sa lahat. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang pakikibaka. Hindi na lamang laban para sa sariling kaligtasan, kundi laban para sa dignidad, para sa kapatid niyang si Junjun, at para sa lahat ng kababaihang kagaya niyang minsang tinapakan ng sistemang bulok at marahas.
Lumipas ang mga linggong natapos muling magparamdam ang mga korap na pulis. Hindi naging madali para kay Liza ang araw-araw na pamumuhay sapagkat ramdam niya ang aninong laging nakamasid, subalit hindi rin siya umatras. Sa halip, mas naging aktibo siya sa samahan ng mga kababaihan at sa pamamalakad ng kanyang karinderya. Unti-unting lumapit ang mas maraming tao sa kanya at dahil dito, lalong lumakas ang kanyang loob. Isang gabi, pagkatapos ng isang pagpupulong sa barangay, kung saan tinalakay nila ang mga isyu ng karahasan laban sa kababaihan, nilapitan siya ni Teresa. Liza, wika ng guro. Hindi sapat na palaging umiwas. May hawak akong impormasyon na maaaring makatulong para tuluyang mailantad ang kasamaan ng mga pulis na gumagambala sa iyo. Nagulat si Liza. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga dokumento at patotoo mula sa ibang kababaihan na naging biktima rin nila, pero wala pa silang lakas ng loob na magsalita. Kung makakahanap tayo ng tapang na magsimula, baka masundan ng iba. At ikaw, Liza, ikaw ang pwedeng maging tinig nila. Nanahimik si Liza. Ramdam niyang mabigat ang alok. Pero Teacher Teresa, kung magsasalita ako, baka lalo nilang pag-initan ako at si Junjun. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng kapatid ko. Alam ko, malumanay na tugon ni Teresa. Pero isipin mo rin, kung hindi tayo kikilos ngayon, mas marami pang mabibiktima bukas. Hindi na lang ito laban para sa sarili mo, Liza. Laban ito para sa lahat. Kinagabihan, kinausap ni Liza si Marco. Nakaupo sila sa kanilang lumang balkonahe, tahimik na nakatanaw sa madilim na kalye. Marco, panimula niya, kung magsasalita ako laban sa mga pulis, baka tuluyan na nilang guluhin ang buhay natin. Pero kung tatahimik ako, hindi matatapos ang ginawa nila sa akin at sa iba pa. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Liza, matagal ko nang alam na darating tayo sa puntong ito. At anuman ang maging desisyon mo, kasama mo ako. Hindi ko hahayaang harapin mo sila ng mag-isa. Napaluha si Liza. Hindi ko alam kung kaya ko. Mumiti si Marco. Kaya mo dahil ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Kinabukasan, nagpasya si Liza. Pumunta sila ni Teresa sa isang kilalang lokal na mamamahayag na matagal nang kritiko ng mga katiwalian sa bayan. Sa maliit na opisina ng pahayagan, ikinwento ni Liza ang lahat. Mula sa panggigipit ng mga pulis sa bar, ang paninira sa kanyang pangalan, hanggang sa mga pagbabanta sa kanilang buhay. Hindi lang ako ang biktima. Mariing wika ni Liza habang nangingilid ang luha. Maraming babae ang natatakot magsalita. Pero kung ito lang ang paraan para matigil sila, handa akong ilantad ang lahat. Tahimik ang mamamahayag habang nagsusulat. Kung handa ka, Liza, lalabas ito sa pahayagan. Pero kailangan mo ring maging handa sa kapalit. Hindi ito magiging madali. Handa ako, matatag na sagot niya. Mas mahirap ang manahimik. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang artikulo. Mga korap na pulis, inireklamo ng kababaihan. Isang waitress ang nagsalita. Naging mainit ang balita. Marami ang naintriga at marami rin ang nagalit. Sa unang pagkakataon, hindi na si Liza ang itinuring na tsismis ng bayan, kundi naging simbolo ng tapang. Ngunit kasabay ng suporta ay ang mas matinding banta. Isang gabi, nakatanggap si Liza ng tawag sa telepono. Isang boses ng lalaki ang maririnig. Magaling ka, pero tandaan mo Liza, hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ka titigil, baka hindi ka na mabising bukas. Nanginig ang kamay ni Liza nang ibaba niya ang telepono. Agad siyang niyakap ni Marco. Huwag kang matakot. Lalo na ngayong lumalabas ang katotohanan. Mas maraming lalapit sa iyo para pumulong. At totoo nga, unti-unting nagsilabasan ang iba pang biktima. May mga lumapit kay Teresa, umiiyak at nagsasabing handa na silang magsalita matapos makita ang tapang ni Liza. Sa bawat isa na nagsusumamo ng hustisya, mas lalong lumakas ang loob ni Liza. Minsan, habang kumakain silang tatlo ni na Junjun at Marco, bigla siyang napangiti sa gitna ng katahimikan. Alam nyo, sabi niya, akala ko noon wala akong boses. Pero ngayon, pakiramdam ko, hindi lang para sa akin ang tinig ko. Para ito sa lahat ng matagal nang nananahimik. Ngumiti si Junjun habang nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Ate, hero ka talaga.
At sa oras na iyon, alam ni Liza na kahit mahirap at mapanganib, tama ang kanyang desisyon. Dahil sa kanyang paglalantad, nagsimula nang mabasag ang katahimikan. At sa bawat kwento ng biktimang sumusunod sa kanyang mga yapak, mas lalo siyang nagiging handa para sa pinakamatinding laban na darating. Makalipas ang ilang buwan mula nang mailathala ang artikulo tungkol kay Liza at sa mga korap na pulis, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang buhay. Ang dating katahimikan na punong-puno ng takot ay unti-unting napalitan ng bagong pag-asa. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Dumaan sila sa mga pagsisiyasat, mga hearing sa barangay at sa korte, at maging mga araw na nagtatago sa takot na baka may mangyaring masama. Ngunit sa bawat yugto ng pakikibaka, naroon si Liza, si Marco at si Junjun. Magkakasama, matatag. Naging malaking balita ang mga testimonya ng iba pang biktima na naglangas loob matapos magsalita si Liza. Sa bawat araw, mas marami ang humahangang babae at kabataan na lumalapit sa kanya upang magpasalamat. Minsan, habang nagtitinda siya sa karinderya, isang babae ang dumating na may dalang gulay. "Lisa," wika nito, "isa ako sa mga tinakot noon ng mga pulis na yon. Pero dahil sa iyo, nagkaroon ako ng tapang. Salamat." Hindi nakapagsalita agad si Lisa. Napaluha siya at niyakap ang babae. "Hindi ako magtatagumpay kung wala kayong lahat. Hindi ako nagsalita para lang sa sarili ko, kundi para sa ating lahat." Sa mga pagdinig sa korte, kitang-kita ang hirap na dinanas ni Lisa. Madalas siyang tanungin ng mga abogado ng kabilang panig. Sinusubukan siyang pahinain, pero palagi siyang naninindigan. Sa isang hearing, tinanong siya ng mariin, "Bakit mo ginagawa ito, Lisa? Hindi ba't mas madali kung tatahimik ka na lang at hayaang lumipas ang lahat?" Diretso niyang sinagot, "Dahil kung tatahimik ako, hindi lang ako ang talo. Talo rin ang kapatid kong umaasa sa akin at lahat ng batang lalaki at babae na lalaki sa isang mundong iniisip na normal ang pang-aabuso ng makapangyarihan. Hindi ako tatahimik." Nagkaroon ng panibagong sigla ang kanyang karinderya matapos lumabas ang balita. Mas maraming dumadayo, hindi lang para kumain, kundi para makita ang babae na naglakas loob na kalabanin ang sistema. At sa bawat pagkain na inihahain niya, dala-dala ni Liza ang mensahe na kahit sino, gaano man kaliit, ay may kakayahang lumaban. Isang hapon, habang abala siya sa pagluluto, lumapit si Teresa. "Liza, gusto kitang imbitahan." "Maraming beses akong gustong sumuko," wika niya. "Maraming beses kong naisip na wala nang saysay ang lumaban. Pero sa bawat tingin ko sa aking kapatid at sa bawat alaala ng mga babaeng kagaya ko, napagtanto kong hindi po pwedeng magtapos ang lahat sa katahimikan. Kailangan nating magsalita. Kailangan nating lumaban." Nagpalakpakan ng mga tao at sa gabing iyon, naramdaman ni Liza na siya ay tunay nang nagbago. Mula sa isang babaeng halos mawalan ng pag-asa, naging tinig siya ng pag-asa para sa marami. Pag-uwi nila, hawak-hawak niya ang kamay ni Junjun. "Ate, ang galing mo kanina. Lahat sila nakinig sa'yo. Proud na proud ako sa'yo." Niyakap niya ang kapatid. "Hindi ko magagawa yon kung wala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban." Magkakaroon ng maliit na forum tungkol sa kababaihan at hustisya. Gusto kanilang maging panauhing tagapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Liza. "Ako? Pero hindi naman ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao." Ngumiti si Teresa. "Hindi mo kailangang maging eksperto. Ang kailangan lang ay ang kwento mo. At iyon, Liza, ay sapat na upang magbigay ng lakas ng loob sa marami." Dumating ang araw ng forum. Kinabahan si Liza nang makita ang dami ng mga taong naroon, mga estudyante, guro, kababaihan at ilang opisyal ng barangay. Sa una, nanginginig ang kanyang tinig, pero habang ikinukwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang pagiging waitress na inapi, ang gabi ng kahihiyan, ang tattoo na naging simbolo ng kanyang lakas, naging malinaw ang kanyang tinig. Samantala, si Marco ay tahimik na nakatingin sa kanya, may ngiting uno ng paghanga. "Liza, dati pa man alam kong may apoy sa loob mo. Ngayon, hindi na lang ako ang nakakakita, buong bayan na." Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumagsak ang impluensya ng mga korap na pulis.
Isa-isa silang sinampahan ng kaso at tinanggalan ng posesyon. Hindi ito mabilis na proseso, ngunit sapat upang magsilbing halimbawa na hindi ligtas sa hustisya ang mga abusado. Sa kanilang maliit na tahanan, nanatiling simple ang pamumuhay ni Lisa, Marco at Junjun. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na sila inuusig ng takot, bagkus ay puno ng pag-asa ang bawat araw. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng nilagang baboy na paborito ni Junjun, nagtanong ang bata, "Ate, tapos na ba ang laban?" Napatingin si Lisa sa kanya at ngumiti. "Marami pang laban, Junjun. Pero hindi na ako natatakot dahil alam kong kahit ano pang dumating, kaya nating harapin." At sa katahimikan ng gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang tahanan, naramdaman nilang tunay na nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi perpekto, hindi marangya, ngunit puno ng dignidad, pagmamahal at pag-asa. Para kay Lisa, ito ang tunay na hustisya. Hindi lamang ang pagkatalo ng mga hurap, kundi ang pagbabalik ng kanyang boses, ang pagkakaroon ng bagong simula at ang pagiging inspirasyon para sa lahat ng gustong lumaban-laban sa pang-aabuso at kawalan ng katarungan.